Si Tasky! Ang tinatawag namin Tasky ang may tatak na letra sa kanyang katawan! Mula kay Iking, pinuno ng mga tulisan, nalaman ni Miyaka na ang ikalimang tagapagtanggol ay nagngangalang Tasky. Subalit panandalian lamang ang kanilang naging kasiyahan sapagkat binihag si Miyaka ng isa pang tulisan na kung tawagin ay Genro. Napag-alaman ni Miyaka mula kay Koji na inagawan ni Iking si Genro ng posisyon upang maging pinuno ng mga tulisan. Sa pagkakataong ito, nakumbinsi ni Miyaka ang sarili na tulungang maibalik sa kanyang posisyon si Genro. Nabawi ni Genro mula kay Iking ang pamanang bakal na pamaypay ng kanilang pinuno sa tulong ng ilusyon ni Tamahome na sinulat ni Miyaka sa mahiwagang papel ni Genro. Sa wakas, natalo nila si Iking. Ang bayan ng Choco. Ang mga tulisan ay humingi ng paumanhin sa dalaga at agad naman silang pinatawad na nahirang na Suzaku. Sandali lang po, meron po ba sa inyong nagngangalang Tasky? Pwede po ba siyang lumapit dito sa akin? Ano? Sino daw yan? Iking, di ba ikaw nagsabi ng pangalan Tasky? Ewan ko. Ang totoo niyan nanghuhula lang naman ako eh. Taga saan ba yun? Taga saan ba yun? Kilala yun eh. Kilala ko si Tasky. Talaga? Sino siya? Sasabihin ko pero baka mabigo ka. Tasky ang pangalan ng dating namumuno sa aming lugar. Ang ibig sabihin nun, patay na siya. Patay na si Tasky? Ikinalulungkot ko. Pero patay na siya at wala na tayong magagawa pa doon. Naloko na. Paano na? Mabuti pa, Genro. Bisitahin mo muna ang libingan ng ating pinuno bilang huling paggalang. Maestro. Anong gagawin ko ngayon? Hindi lalabas si Suzaku kung kulang ang mga tagapagtanggol. Paano na ang mga kahilingan ko? Ang masama pa nito, si Tamahome. Babalik ako kapag nabuo mo ng 6 na tagapagtanggol. Anong gagawin nating kamahalan? Hindi na tayo mabubuo. Alam ko, pero wala na tayong magagawa pa dahil patay na nga siya. Boss Genro, may narinig akong chismis. Ano yun? Sabi nila sa Choco, isang bayan sa Hilaga, meron daw tao na nakakabuhay ng patay. Ano? Baka gawa-gawa mo lang yan. Yun ang sabi-sabi nila. Pupunta ako sa Choco para alamin kung totoo nga yun. Miyaka! Kahit 1% lang ang posibilidad na may taong ganon, makikipagsapalaran ako. Pero bago yun, pahingi nga muna ng isang tasang kanin. Maraming salamat sa inyong lahat. Umalis na rin siya sa wakas. Ibang klaseng babae Hindi mo alam kung tatawaging dakila o hangal. Binago nga niya ang lahat eh. Nakalimutan ko na tulisan ako at bihag ko nga pala siya. Biro mo nga naman pinakain ko pa sila. Hayaan mo na. Ngayong ikaw na ang aming pinuno, makakahinga na kami ng maluwag. Talagang nahirang para maging Suzaku? Baka gusto mong sumama sa kanya. Nagpapatawa ka ba? Ngayong pinuno na ako, hindi ko maaaring suwayin ang kahilingan ng dating pinuno at iwan kayo. Ikaw ang bahala. Desisyon mo yan. Heto Miyaka, tubig mula sa bukal. Masarap at medyo malamig. Salamat. Sulat ba yung hawak mo mula kay Tamahome? Oo. Huwag kang mag-alala, magkikita rin kayo. Medyo malayo-layo pa yung lalakbayin natin bago marating ang bayan ng Choco. Kaya ipunin mo ang lakas mo. Alam mo, dahil sa ginagawa ni Hotohori, naawa na lang ako sa kanya. Wala pa rin siyang ibang mahal kung di ikaw, Miyaka. Kahit na alam niyang mahal mo si Tamahome. Noriko, hindi ka nagagalit sa akin? Naku, hindi. Nabigla lang ako nung una nang malaman kung may pagtingin siya sa'yo. Pero natanggap ko na ang aking pagkatalo.
Alam kong wala akong puwang sa puso niya kahit maging babae pa ako. Kaya hindi ako talaga nagagalit sa'yo. Ni hindi na nga ako nagsiselos kahit konti eh. Plastic. Hindi ako makapaniwala na malaki ang pagmamahal sa akin ni Hotohori. Kamusta na kaya si Tamahome? Palagi kaya siyang inaasikaso ni Julie gaya ng pag-aasikaso sa akin ni Hotohori? Tamahome! Tamahome! Julie, Mabutit nandito ka pa. Nanaginip kasi ako na iniwan mo na raw ako at bumalik ka na kay Miyaka. Kinabahan tuloy ako. hindi ka dapat kabahan dahil isasama kita kapag bumalik na ako sa Conan. Wala tayong magagawa kundi magtiwala kay Miyaka at magantay. Tama ka. Lady Julie, inaantay na po kayo ni General Nakago. Iiwan muna kita sandali. Ipapahanda ko na rin ang almusal mo. Julie, salamat. Almusal? Siguro kumakain na rin ngayon si Miyaka. Kailan ko kaya makikita ulit ang iyong matamis ng ngiti, Miyaka? Kung ganon, patay na pala si Taskil, isa sa 7 tagapagtanggol. Ang kanilang Suzaku ay patungo na po sa ilagang bahagi ng Conan, kung saan naroon ang bayan ng Choco. Ang sabi nila, may isang tao daw doon na may kakayahang bumuhay ng patay. Mukhang nagkakaroon sila ng suliranin sa pagtipo ng 7 tagapagtanggol. Pabayaan mo silang maghirap. Ipagpatuloy niyo ang pag-iispiya. Opo! Hindi ko akalaing ganito ang itsura ng bayang ito. Miyaka, tignan mong salamin. Ibig sabihin, may isa pang tagapagtanggol ng Suzaku sa bayang ito. Marahil isang manggagamot. Hindi kaya yung taong nachichismis na bumubuhay ng patay? Magaling! Eh di dalawa kagad na nakita. Isa na lang! Ay! Pasensya na kayo! Nasaktan ba kita ng gusto? Oo, hindi bale. Kasalanan ko rin dahil hindi ako nakatingin. Hindi ka ba nasaktan? Baka may sugat ka. Wala. Ito kasing si Miyaka, napakagaspang kumilos. Akala mo makikipagsuntukan. Hindi siguro. Hindi naman niya sinasadya. At saka napakaganda nga niyang babae. Sa totoo lang, pangkaraniwan lang ang itsura niya. Miyaka! Sorry! 2 beses na kasi akong nadaya eh. Gusto ko lang makasigurong babae nga siya. Pagpasensyahan mo ng aming kasama. Nag-abala ka pa? Maliwala to. Nakakahiya yung ginawa ko kanina. Sabihin mo lang kung saan ka bababa. Shoka! Mabuti naman at dumating ka. Kanina ka pa namin inaantay. Siya na ba yung sinasabi niyo? Bigla na lang siya pinawian ng buhay pagkatapos ng ilang buwang pagdurusa. Ako nang bahala. Iwan niyo na siya sa akin. Oh! Humihinga na siya. Anong nangyari? Talagang nakamamanga. Noong isang taon, isang uri ng sakit ang kumalat sa aming buong bayan. Sa unay lalagdating ka, tapos magdurusa ka ng gusto na mas gugustuhin mo na lang na tapusin ang iyong buhay. Gawa daw ito ng isang mapanlinlang na si Shikonki. Shikonki? Maging si Shoka ay hindi kaya to. Lamang ay kaya niyang buhayin muli ang mga namatay at ibalik ito sa dating lakas. Mas nanaisin mo pang mamatay at buhay na lamang ni Shoka pagkatapos. Magandang balita! Miyaka, sige na! Miss Shoka, pwede ka bang sumama sa amin? May gusto kong ipatingin sa'yo, kaya lang wala siya dito kasi patay na siya. Gagawin ko yun. Kaya lang hindi ko maaaring iwanan ng mga tao dito sa bayang ito. Kapag nagpumilit akong lumabas sa bayang ito, mawawala ang bisa ng aking kapangyarihan
At mababaliwala ang lahat ng aking pinaghirapan. Sana'y maunawaan mo ito. Okay lang. Kami na lang ang magdadala ng bangkay niya dito. Hotohori, Noriko, kailangan bumalik tayo sa bundok ng Reikaku. Sementeryo na ata to. Mukhang naligaw yata tayo. Bumalik na lang tayo. Mag-aaksaya lang tayo ng oras noon. Kailangan natin makuha si Tasky at... Miyaka, may dinaramdam ka ba? Okay lang ako. Medyo mainit lang ang pakiramdam ko. Oo nga, nilalagnat ka. Bumalik tayo sa Choco. Kailangan namin ng laman. Hindi namin kayo palalabasin sa bayang ito. Kailangan namin ng inyong laman. Ha! 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 Noriko! Miyaka! Takbo, Miyaka! Alat ng apoy ng tagapagtanggol! Sabi ko na nga ba mangyayari to. Kenro! Magiging abo ng mga to! Dumapa muna kayo! Alam! Ng apoy! Ang totoo niyan, ayoko sanang sumama sa inyo eh. Pero naisip ko, hindi nyo kakayanin kaya tama lang na sumunod pala ako dahil kung hindi Salamat, Genro. Kinausap ko sila at si Koji ng bagong pinuno. Gugustuhin din yun ng dati naming pinuno. Pero bakit? Ano ka ba? Hindi mo ba naiintindihan? Malayo ko lang ang pangalang Genro. Ako talaga si Tasky. Pasensya na kayo kung nalinglang ko kayo Ano? Eh bakit hindi mo sa amin sinabi kaagad nung una pa tayong nagkita? Bakit kailangan mo pa kami pahirapan? Masisisi nyo ba ako? Paano ko matatalikuran tungkol iniatang sa akin? Ako ang dapat na mamumuno sa aming pangkat. Mabuti na lang at pumayag silang sundin ko ang takda kong kapalaran. Salamat sa iyong pagsama sa amin. Ayan, meron na tayo 5 tagapagtanggol. Miyaka! Bakit nagkakaganyan si Miyaka? Hindi kaya... Noong 1 taon, isang uri ng sakit ang dumapo sa aming bayan. Lalagnatin ka at magdurusa ng gusto na mas nalaisin mo pang mamatay. Gawa rin ba ito ni Shikonki? Pakiusap, Noriko. Kunin mo ng aking kabayo. Babalik tayo sa Choco. Shoka, maaari mo bang pagalingin si Miyaka? May sakit siya. Dinapuan siya ng sakit na kumakalat sa bayang ito. Wala akong magagawa para sa kanya. Ha? Sa dahilang ang kaya ko ay buhayin muli ang patay. Sa sandaling mawala na ng buhay si Miyaka, maaari kong subukang gawin ang bagay na yon. Papatayin si Miyaka? Hindi! Wala na ba ibang paraan maliban doon? Huwag niyo akong alalahanin. Miyaka! Siguro naman may natitira pang manggagamot sa bayang ito na makapagbibigay lunas sa karamdaman kong ito. Seda ito, hindi ba? Bagay na bagay sa'yo, tamang-tamang sukat. Sabi ko na nga ba't babagay sa'yo ang itim eh. Lady Julie, ipagpaumanin mo kung naabala kita pero may nasagap akong napakahalagang balita para sa'yo. Ang Suzaku ay dinapuan daw ng isang matinding karamdaman. Wala daw lunas ang sakit na to at maaaring ikamatay ng kanilang Suzaku pag nagkataon. Si Miyaka? Bakit ba ako nababahala? Yan ang bagay sa kanya. Kung hindi kay Miyaka, solo ko na sana si Tamahome. Pero
ka na? Hindi mo pa nga ako na-examine eh. Siguro albularyo ka lang talaga. Ayoko magkaroon ng kaugnayan sa sakit na ibinigay ni Shikonki. Pero teka, baka matulungan ka ng kaibigan ko si Myojon. Nasa naman siya? Dumating siya ng 1 taon dito at naninirahan na sa dulo ng bayan. Ngayon, umalis na kayo dito, baka mahawa pa ako sa sakit nyo! Impostor kan talaga! May maganda naman siyang balita. Ang mabuti pa, hanapin na lang natin si Myojon. Nahihirapan na ako. Malapit na ba akong mamatay? Pero kailangan ko pang hanapin ang 2 pang tagapagtanggol. Kung gusto mo, kumapit ka sa akin. Salamat. Hindi kaya si Shoka ang ika-6 na tagapagtanggol? Isda! Isda kayo dyan! Bili na kayo! Alisin mo ang kamay mo! Isda ko to! Naku naman, para isda lang nakikipag-away na siya. Aba, iba talaga ang nagagawa ng gutom kay Miyaka para siyang asong kanid. Nagkukunwari lang na masaya si Miyaka. Para sa atin. Shoka, bakit? Bakit ka namumutla? Baliwala ito. Napapagod lang ako. Aantayin ko na lang ang pagpabalik nyo. Sige. Naku, ako rin. Ang sama mo! Hindi ka na nahiya! Inagawan mo ng pagkain na may sakit! Miyaka! Makikita niya, pinagod niya ako. Ayan ang bahay niya. Baka mapano ka? Kanina ka pa tumatakbo. Di ako makapaniwala. Talaga bang may sakit siya? Napapaligiran ka na namin! Sumuko ka na at lumabas ka dyan dalang isda ko! Inuulit ko! Napapaligiran ka na namin! Sumuko ka na at ilabas ang aking isda! Naririnig mo ba ako? Pasukin na natin. Iba't ibang klaseng gamot ang nandito. Hindi kaya siya yung Myojon na sinasabi ng doktor sa atin. Mama! Ikaw yung sinasabing Myojon dito, di ba? Maaari mo bang gamutin ang kasama namin naghihirap? Pakiusap. Dinumpuan siya ng matinding karamdaman at nanghihina na siya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Patatawarin na kita sa pagkuha mo ng isda ko. Kahit na alam kong masarap itong kainin, sa'yo na lang. Hindi na ako manggagamot. Alis na! Bakit? Ang sabi nila sa amin sa bayan, magaling ka raw. Ayoko na magkaroon ng kaugnayan sa tao. Layas na! Masyadong mainit ang ulo ng isang yun. Biro mo, hindi man lang tayo pinakinggan. Kaya mo pa ba, Miyaka? Ang mga binti ko, hindi ko mailakad. Miyaka! Hindi ko alam, pero pakiramdam ko mabuting tao si Myojon. Miyaka! Kaya mo yan, Miyaka. Gumising ka, Miyaka! Gumising ka! Ano ba? Wala ba tayong pwedeng gawin? Hindi ko na makayanang tignan ang kanyang paghihirap, kamahalan. Hindi maaari. Hindi ako makapapayag na magdusa pa siya ng matagal. Isa lang ang paraan para matulungan niyo siya. Yan ay kung magagawa niyong patayin siya. Ako nang bahala sa kanyang pagkatapos. Tsak na babalik siya sa dati niyang kalusugan. Duda ako sa gagawin niyong yan. Pumapayag ako kasi hindi ako pwedeng maghanap ng mga tagapagtanggol sa ganitong kalagayan. Gusto ko rin makawala sa aking karamdaman. Kung hindi, baka hindi ko na makita sina Julie at Tamahome. Pakiusap. Pagkatapos dapuan ng matinding sakit ang nahirang na Suzaku, dumanas siya ng matinding pagdurusa. Iminungkahi ni Shoka na wala ng ibang paraan para matulungan siya kundi ang patayin ang Suzaku. Iwan niyo na kaming dalawa ni Miyaka. Ha? Ha? Ako na ang gagawa. Pasensya ka na, Hotohori. Alam kong labag sa kalooban mo to. Kung gusto mo, tuhugin mo na lang ako parang lechon. Pasaka mo na rin ako ng mansanas. Pakiusap, tapusin mo na ako ng isang iglap lang.
Sinasabi ko na nga ba't mangyayari ito eh! Sagradong alam! Si Genro, ang pinuno ng mga tulisan ay lumantad na bilang si Tasky, ang ikalimang tagapagtanggol ng Suzaku. Subalit kasabay nun, si Miyaka naman ay dinapuan ng matinding karamdaman na kung tawagin ay Shikonki. Isa lang ang paraan para matulungan niyo siya. Yan ay kung magagawa niyo siyang patayin. Ako nang bahala sa kanya pagkatapos, tsak na babalik siya sa dati niyang kalusugan. Duda ako sa gagawin niyong yan! Pumapayag ako, Hotohori. Pakiusap. Iwan niyo na kaming dalawa ni Miyaka. Ha? Ha? Ako na ang gagawa. Pasensya ka na, Hotohori. Alam kong labag sa kalooban mo ito. Si Hotohori, ang emperador na nagmamahal kay Miyaka, ay itinaas na ang kanyang espada. Si Shoka at ang halimaw sa Choco. Si Tamahome, ang tagapagtanggol at minamahalang nahirang na Suzaku, ay tumakas mula sa palasyo ng Koto. Antayin mo ako, Miyaka. Papunta na ako dyan. Alam kong kailangan mo ko. Tamahome! Pupuntahan mo ba si Miyaka kaya ka tumatakas? Babalik din ako dito pero sa ngayon pakawalan mo muna ako, Julie. Pakiusap. Hindi ko na matiis. Naghihirap na siya. Wag mong gawin yan. Bihag ka na nila dito. Pag nalaman nilang tumatakas ka, baka kung ano... Pabayaan mo na ako. Tamahome! Hindi ako nagkamali sa aking hinala. Nakago. Mukha yatang hindi mo naiintindihan ang ibig sabihin ng salitang bihag, Tamahome. Ipaparamdam ko sa iyong katawan para matutunan mo. Dalhin niyo na siya. Miyaka! Ha? Hotohori. Hotohori. Patawarin mo sana ako, Miyaka, kung naduwag ako. Hindi ko kayang gawin ang inuutos mo sa akin. Hotohori. Kailangan gawin mo kung nagmamalasakit ka sa akin. Subukan mo ulit. Sabihin mo sa akin, kung kaya mong patayin ng taong pinakamamahal mo ng lubusan. Si Hotohori, umiiyak. Alam kong nahihirapan ka na, pero kailangan mong tiisin. Para naman akong nalunod ng sarsuela. Para naman silang magkasintahan. Pupuntahan ko ulit ang manggagamot ng si Myojon at makikiusap ako sa kanyang pumunta siya dito. Naiintindihan ko. Sige, hihintayin kita. Nandito na naman kayo? Sumama ka na sa amin, Myojon. Iligtas mo si Miyaka. Nagmamakaawa ako. Pakiusap! Nagmamakaawa rin ako sa'yo. Alang-alang kay Miyaka. Hindi namin kayang gawin ang pinagagawa ng manggagamot na si Shoka. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Si Shoka? Oo. Si Miyaka ay nasa bahay ni Shoka ngayon. Imposible yun. Patay na si Shoka. 1 taon na nakakaraan. Matibay siya. Nakakayanan niya ang sakit na dulot ng kanyang karamdaman.
Ako na lang ang tatapos sa kanyang paghihirap. Sigurado ka ba na si Shoka ay namatay nung 1 taon dahil sa matinding karamdaman? Sigurado ako dahil ako ang kanyang manggagamot. Kung ganun, sino ang Shoka na kasama ni Miyaka sa bahay ngayon? Naloko na. Noriko, Tatsuki, nasa panganib ngayon si Miyaka. Tara! Si Shoka, imposible. Pagkain. Gusto ko ng pagkain. Tsokolate! Hindi tsokolate ang braso ko! Ay, nagkamali ako. Hindi yata siya talagang tulog eh. Miss Shoka? Nagpapasalamat ako sa gusto mong gawin para sa akin. Pero nangako ko kay Hotohori na hihintayin ko siya. Gising ka? Mas mapapadali nga kung mamamatay na lang ako para buhayin mong muli. Pero may mga kaibigan ako na kailangang iligtas mula sa imperyo ng Koto. Isa sa kanilang lalaking pinakamamahal ko. At ang isa naman ay kaibigan kong matalik mula pa nung ako'y magkaisip. Kaya kahit na hindi mabuti at masakit ang aking nararamdaman, hindi pa rin ito mapapantayan ang mga paghihirap at pasakit na dinaanan nila. Kaya naisip kong kayanin ang sakit hanggang sa dumating si Hotohori. Unawain mo sana. Lady Julie, kailangan natin maging malinaw sa ating bisita. Kaya handa kaming bigyan siya ng matinding leksyon upang hindi na muling sumagi sa kanyang isipan at tumakas pa dito sa ating imperyo. Sumumpa ka kay Lady Julie na hindi mo na isipin ang dalagang nahirang upang maging Suzaku. Hindi! Nawalan siya ng malay. Kalagan niyo. Tamahome! Ito ang tandaan mo, Tamahome. Hinding-hindi ka na makakabalik pa sa konan at hinding-hindi mo na rin makikita pa ang inyong mahal na Suzaku. Mabubuhay ka para lamang kay Lady Julie. Yan ang itanim mo sa iyong isip. Magtanda ka na sa susunod. Miyaka. Tamahome! 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 Ang sama-sama naman ng panaginip ko. Niluto daw si Tamahome ng halimaw na dayuhan tapos gusto pa siyang kainin ito. Hindi ako papayag na kakainin siya ng mistisyong hilaw na yon. Lagot siya sa akin. Kainin? Gutom na ako. Shoka? Nasaan ka? Shoka? Miss Shoka? Huwag mo na akong hanapin, Pamiyaka. Tumakbo ka na. Dahil kung hindi... Ha? Ano yun? Sino ang mga taong ito? Hindi ko alam. May kakaibang nagaganap dito. Kaya magsipaghanda kayo. Magsitigil kayo! Ano ba? Tumigil kayo! Kung ayaw niyo na maging abo, sige! Tatsuki! Wag na wag mong gagawin ang bagay na yan! Eh wala na akong maisip na paraan kung hindi yun eh! Ako nang bahala sa kanila! Umalis ka na! Sige na! Pero paano? Iligtas mo na si Miyaka! Sandali! Sasama ako sa'yo! Ngi!
Teka, sino ka naman? Nasaan ka na? Shoka? Naman! Nasaan ka na? Miyaka! Lumayo ka sa babae yan! Ha? Hotohori! Namatay na ang tunay na Shoka nung 1 taon pa! Huli ka na! Akin ang babaeng ito! Siya ang aking pantawid gutom! Wag po! Parang awan niyo na! Huwag niyo akong kainin! Magkakasakit ka! O sige, 3 araw na ako hindi naliligo! Hindi ako masarap kainin! Siguradong hindi ka mahilig sa maalat! At saka baka mabulunan ka lang! Tahimik! Ako ang wawasak sa'yo! Humanda ka, halimaw! Sandali! Taski! Noriko! Ligtas kayo! Teka, sino naman yung kasama nyo? Biglang-bigla na lang siyang lumabas eh. John! John? Oo nga! Siya si Mio John! Yung mukhang lasenggo, ang bata pa pala niya. Shoka, ikaw ba ang nagkakalat ng sakit sa bayang ito? At pinili mong maging isang mabangis na halimaw? Tingnan mo! Ano nangyari? Kulang ba sila ng bitamina? Saan ang galing ang mga yan? Si Shoka. Si Shoka ang kumokontrol sa kanilang lahat. Sila na kung tawagin ay mga buhay na patay dahil ginawa niyang zombie ang buong bayan. Ano, zombies? Sabi na nga be, dapat sinulog ko na sila kanina. Wag na wag kayo papasok dito! Bakit mo ginawa ito? Bakit? Wala kang karapatan na sabihin sa akin yan. Nung 1 taon, naratay ako sa matinding karamdaman. Hinintay kita ng hinintay, subalit hindi ka dumating. Kahit matinding sakit na ang aking nararamdaman, hindi ako nawala ng pag-asang darating ka. Kaya't nag-antay ako hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Subalit hindi ka dumating! Magkasintahan sila? Ngayon, may karapatan ka ba para sabihin na mali ang aking ginawa? Uunahin ko ang babaeng ito pagkatapos ikaw ang isusunod ko! Taski! Oh! Wag! Hindi niyo siya maaaring saktan! Miyaka! Mapanganib siya! Isa siyang halimaw! Hindi siyang halimaw, Hotohori! Nagawa lang niya yun dahil gusto niya makita si John. Alam kong mahal mo si John. Hindi mo siya nakita bago ka namatay, hindi ba? Bumalik ka para makita siya ulit. Naintindihan ko ang iyong kalungkutan, maniwala ka. Umasa ka na kahit sa huling sandali ng iyong buhay ay makikita mo ang iyong minamahal. Nabigo ka dahil hindi nangyari yun. Pero hindi mo dapat labanan ng taong minamahal mo at nagmamahal sa iyo. Miyaka. Shoka! Tama siya, John. Nangulila ako sa'yo. Pero ngayon, pakiusap. Ngayon mo ako iligtas. Wag! Shoka! Wag! Pakiusap, John. Wasaki mo na ang halimaw na ito. Nasa panganib na ngayon ang buhay ni Miyaka. Kumilos ka na bago maging huli ang lahat. Pero, Shoka. Ang halimaw na yan! Hinayaan mo maghari sa iyo ang halimaw! Patawarin mo ko.
Madali niya akong natukso dahil nalungkot ako't nangungulila para sa araw ng iyong pagdating. Kami na ang bahala sa halimaw na yan! Kung wala na ako, hindi na siya makakapaminsala pa sa inyo at sa buong bayan. Dali! Tapusin mo na ako! Miyaka, maraming salamat. Alam kong gagaling ka rin sa tulong ng kapangyarihan ni John. Aalis ako, pero aalis akong maligaya. Paalam. Dakilang magagamot! Wasakin mo ang halimaw! Shaka! Nawala ng pangungulila ng aking puso dahil nakita kitang muli. Paalam, John. Biglang nawala ang bahay, ilusyon lang. Nagbabago ang anyo ng mga zombie. Wala na ang halimaw, ligtas na si Miyaka. Magkahalo ang mga patay sa buhay. Mabuti na lang at hindi mo sila sinunog, Tusky. Miyaka, gagaling ka na. Miyaka! Kumusta na siya? Mabuti na. Pasalamat tayo at hindi na nagtagal ang halimaw. Mainit. Ang tanda ng Susako'y nasa iyo! Wala na nga siyang sakit. Ikaw si... Ako nga. Isa sa tagapagtanggol ng Suzaku, Mitsukake. Mitsukake? Anong kapangyarihan ang ginamit mo para tapusin ang halimaw at pagalingin si Miyaka? Manggamot. Shoka. Dahil sa kapangyarihang ito, kaya ako nakapanggagamot at nakakapagpagaling ng maraming tao. Subalit noong panahong magkasakit si Shoka ay... John! John! Nang mga panahong yun, ako'y nasa malayong bayan. Huli na nang ako'y dumating. Shoka! Shoka! Hindi ko na siya nailigtas. Hindi ko nailigtas ang babaeng pinakamamahal ko. Nawala na rin ako ng pag-asang mabuhay. Kaya pala huminto ka na sa paggagamot. Pero ngayon, nailigtas mo na si Shoka. Nailigtas? Totoo. Dahil, alam ko, nakikita ko sa kanyang mukha ang kanyang kaligayahan. Salamat, Shoka. Hindi na sayang iyong pagkamatay dahil ikaw ang naging tulay para makita kong ika-6 na tagapagtanggol. Hindi man niya nasabi ng tuwiran, taimtim naman nagpapasalamat ang dalagang nahirang upang maging Suzaku kay Shoka, ang dalagang pinakamamahal ni Mitsukake, at ngayon wala na ring buhay. Isinusumpa ko. Ililigtas ko sina Tamahome at Julie. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang huling tagapagtanggol ng Suzaku.